Isang maligayang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At binabati ko po kayong lahat ng isang maligayang bagong taon. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Isang panibagong taon ang nagsisimula. Natapos na ang 2025. For sure, may mga naging challenges. Hindi naging madali. Pero meron ding mga tagumpay. May mga kasiyahan. I hope and pray na nangibabaw ang kabutihan at ang presensya ng ating Panginoong Diyos at naranasan natin ang katapatan ng Diyos sa taon ng 2025 at ngayong 2026 ay patuloy nating mararanasan ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. I hope na naging maayos po ang inyong mga selebrasyon. Marahil ang ilan ay talagang nagpakapuyat, ang ilan ay talagang naghanda, ang ilan naman ay simpleng gathering lang ng family. I hope
na patuloy po na maranasan natin ang biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. At nga, tulad po ng sinabi ko po kanina, isang panibagong pagsisimula. At ang ibig sabihin din nito para sa atin ay isang panibagong tema na pag-aaralan natin para po sa isang buong quarter na ito. Ang pag-uusapan natin ay may tema na Uniting Heaven and Earth, Christ, in the book of Philippians and Colossians. Napakagandang pag-aaral and I hope and I pray na ito po ay maging pagpapala sa ating lahat at sa pagsisimula ng panibagong taon, may mga challenges man o tayo man ay maayos, I hope na ang salita ng ating Panginoong Diyos ang magpapanatili sa atin na nakatayo, magpapanatili sa atin na hindi lamang nakatayo kundi nakaluhod din, nalalapit at laging maninindigan sa katotohanan at laging hahawak sa ating Panginoong Diyos. Sa pag-uusapan natin ngayon, napakaganda. Umpisa ng taon, pero ang topic natin ay ito, persecuted but not forsaken. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Ito rin ay napapanood po natin patuloy sa Hope Channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa loob ng 5 taon na tayo po'y tuloy-tuloy na nag-aaral, patuloy na ginagawa ang paglilingkod na ito dito po sa 3 Points Ministries. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama, sa inyong pong patuloy na pananalangin, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay, at sa inyong pong patuloy na pag-share ng inyong mga concerns, ng inyong pong mga resources para po nang sa ganun ang ating mga paglilingkod ay magpatuloy hindi lamang online kundi maging sa face-to-face. Gusto ko rin pong kunin na pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid, sa mga taong na-meet ko po noong 2025 for the first time. O yung iba naman na-meet ko na noon, pero you opened the door, the opportunity for me to come and serve dyan po sa inyong lugar. Maraming salamat po. Hindi po magiging posible kung hindi dahil sa biyaya nating Panginoong Diyos at kung hindi dahil sa inyo na patuloy pong gumagawa ng paraan o hindi gumagawa paraan, kundi patuloy na nagbubukas ng inyong mga puso at ng inyong mga tahanan natin yung mga resources para po nang sa ganun ng gawain ay makapagpatuloy. At kung ito ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell para po nang sa ganun ma-notify po kayo sa mga pag-aaral at pakishare nyo na rin ang pag-aaral na to para mas maraming makinabang, mas maraming mabless at nawa po sa ating ibabahagi na pag-aaral nito ay makatulong sa ating mga hinaharap na mga problema, mga pagsubok at kung ano man yung haharapin natin sa taon ng 2026. Okay? Simulan po natin ang pag-aaral natin sa pamagitan ng isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos. Narito po kaming muli, sama-sama na lumalapit sa inyo. Naniniwala na sa pamagitan ng banal na Espiritu, mauunawaan po namin at bibigyan nyo kami ng lakas upang nang sa ganon ang lahat ng aming mga matututunan ay maisa sa buhay po namin. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili kami mahihina, ngunit alam po namin na kayo ang maglilid at mag-guide sa amin. Samahan nyo po kami at gabayan nyo po kami at tulungan kami sa lahat ng aming mga gagawin ngayon, sa aming mga pag-aaral, sa mga bubuklan po naming mga talata, sa lahat po naming mga matututunan. Maraming salamat po sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. At muli po, isang maligayang bagong taon sa ating lahat, year 2026. At ang ating tema, Uniting Heaven and Earth. At ang ating topic, Persecuted but not forsaken. Alam nyo, nag-iisip ako, bakit ang topic natin sa umpisa ng taon ay about persecuted but not forsaken? Well, para po sa akin, as I try
to reflect dito pa lamang sa title. Nung nakita ko pa lang yung title, nung pine-prepare ko po itong outline, pinag-aaralan ko, naisip ko, bakit umpisa ng taon ito yung topic agad? Why? Because we don't deny na may mga problems, may mga persecution that can take place when we stand for the Lord. Maring ang ilan sa atin ngayon, hindi ito nararanasan, pero may mga ilan na sumusubaybay. Sa akin pong pagpunta sa iba't ibang lugar, may mga ilan na nagbabahagi na kung hindi dahil sa mga ginagawa pong mga online ministries, mga pag-aaral na nangyari online, they won't be able to survive. Kasi bakit po? Maraming mga persecution that's happening in their workplace, persecution sometimes in their own families, persecution in their community. Minsan, it's a persecution coming from your own community of faith. Minsan may mga ganyan pong mga pangyayari. And that's why the lesson is here to remind us that these things can happen, but the good news is we are not forsaken. At titignan natin muli ang buhay ni Pablo, kung paanong ito ay ipinakita. At dahil siya ay hindi forsaken, o si Pablo ay hindi pinorsake, hindi iniwan ng ating Panginoong Diyos, at ganun din po tayo na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos, mapanghahawakan natin ang Philippians 4:4. Palagi ko, memorize nyo na yan. Palagi ko, ang ilan sa inyo, alam na alam nyo yan. Ang sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Mananatili tayong masaya, mananatili tayong nananampalataya, mananatili tayong nangahawak sa ating Panginoong Diyos, not because of our own doing, but simply because the Lord is with us. Amen? Kaya anumang pagsubok, anumang problema na inyo po pinagdadaanan, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid, we are being reminded today, right now, na ang ating pong Panginoong Diyos ay patuloy tayong sinasamahan at patuloy po tayong ginagabayan. At alam po ba ninyo na ang pag-uusapan natin ngayon na aklat ng Philippians at Colossians ay mga tinatawag na prison epistles. Kasi bakit po? Sila ay naisulat nung panahong si Pablo ay nakakulong. And yet, si Pablo is able to say to the people that he's writing to, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Kumbaga parang ang hirap yata niyan. Yung ikaw na mismo ang dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa problema, and yet you're able to give a good advice to people. Napakahirap niyan. Di ba kasi madalas pag tayo may pinagdadaanan, hindi tayo makapagsabi ng isang positive na bagay, no? Na parang ang lumalabas sa bibig natin is more on the pain that we are experiencing. Ako po naranasan ko ganyan. Di ba? When you're in pain, when you are troubled, pag persecuted, madalas kapag you're given the chance to share, ang ma-share mo madalas is the pain, the hardship that you experience. But for Paul, because he knows and he has grown in his faith and in his relationship with the Lord, he's able to say, rejoice in the Lord always. Kaya po dito sa pag-uusapan natin na persecuted but not forsaken. Dahil ito po yung pinakang umpisa ng ating topic, ng ating pag-aaral ngayon. Sa akin pong pagbabasa, meron po akong nakitang 3 points. Na nawa po ay maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para ma-share natin. Kasi dito po, nung binabasa ko to, pinag-aaralan ko to, tinignan ko pong mabuti and I prayed, Lord, help me na how can I best deliver this lesson. At meron po akong nakita na even in the midst of persecution, meron po ditong mga ilang bagay na makikita natin kay Pablo. And of course, the number 1, minention na natin that it's a prison epistle. Number 1, dito po sa ating topic na to, we will clearly see that he is a prisoner. Okay? He is a prisoner. At pag sinabi nating prisoner, walang iba kundi siya ay literal na nakakulong. Kaya tingnan nyo, may mga ilan siyang mga sinabi. Sa Ephesians 6:20, ang kanyang ginamit na terminology ay an ambassador in chains. Madalas kapag ambassador, yan ay respectable, respectable. Ayan, parang English lang at saka Tagalog, pareho lang, Kumbaga, yung way, manamit, yung mga lakad at marami pang iba. Meron ako na one time I had a chance, to
be with an ambassador. At grabe, kapag sa airport, talagang doon ka sa diplomat. Papipilahin dahil kasama mo. Kumbaga merong parang kakaiba na pagtrato. Pero dito ang sabi ni Pablo, I'm an ambassador in chains. Hindi nawawala na siya ay tumatayo, naninindigan, nagre-represent para sa ating Panginoong Diyos. But it's different. Why? Because He is in chains. And this is what we need to understand, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, na tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga naninindigan sa ating Panginoong Diyos, tayo na kinukonsider na mga ambassadors of Christ, it doesn't always mean that we will be treated correctly. Hindi tayo matatrato ng tama. Katulad ni Pablo, siya ay ikinulong sa kanyang pagtayo para sa ating Panginoong Jesucristo. And that's why it gives comfort na kung tayo man ngayon ay humaharap sa mga problema at pagsubok ng buhay, please know na itong hinarap ni Pablo mas matindi pa sa hinarap natin. At pagtitingnan natin pa ang ating Panginoong Jesucristo, mas matindi rin ang hinarap ng ating Panginoong Jesucristo compare sa atin. I guess this lesson is reminding us, not I guess, but this is the reality, that this lesson is reminding us na tayo bilang mananampalataya, this world is not our home. Kaya dito, wag mong asahan, wag nating asahan na tayo ay magiging maayos ang takbo ng lahat ng bagay. When you stand for the truth, when you stand for the right, there might come a time that you will be in chains, especially when you stand for Jesus Christ. Kaya ang sabi niya pa sa Ephesians 3:1, for this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus on behalf of you, Gentiles. Gustong-gusto ko to, no? He's a prisoner, literally, dahil siya ay nakakulong. But at the same time, he is clear of his standing before the Lord, that he's an ambassador for Christ, and he's a prisoner of Jesus Christ. At pag sinabi nating prisoner of Jesus Christ, kumbaga parang sinasabi ni Pablo, na in reality, my life is not my own. It is God who owns it. It is God who's in control of my life. I am a prisoner of Jesus Christ. Ako ay clear sa akin na ako ay nasa ating Panginoong Jesucristo. That's why ang topic natin, persecuted but not forsaken. At kung titingnan pa natin sa maraming mga talata sa banal na kasulatan, multiple times sinabi ni Pablo na siya ay nakakulong. Basahin natin. While in Macedonia, Paul mentions multiple imprisonments. Mababasa natin yan. 2 Corinthians 6:5, 2 Corinthians 11:23, 2 Corinthians 7:5. The first recorded instance was in Philippi, in Acts 16:16-24. Later, he was imprisoned in Jerusalem briefly before being transferred to prison in Caesarea. Ayan, no? So, talagang makikita po natin sa sulat ni Pablo, first-hand sources, na siya mismo ay nakakulong. Siya ay talagang multiple times nakulong. Why? Was it because he's doing something wrong? He's committing something illegal? No. Because he was standing for our Lord and Savior, Jesus Christ. And so, brothers and sisters, again, what a powerful reminder now na sa buhay na to, hindi magiging smooth ang lahat ng mga bagay. You know, as I always say, sa lahat po ng aking mga interviews na ginawa, when it comes to hiring missionaries, by God's grace, lagi nating sinasabi that every time they are going to serve as a missionary, you are ready to go to war. Kasi bakit? The enemy is not happy. And sometimes, mga kapatid ko, mga kaibigan, we forget that. Kasi bakit? When we are ready to serve, sometimes, of course, tayo ay nagkakaroon ng mindset. O sometimes naman, hindi lang sa paglilingkod, minsan na nangyayari po, again, mga kapatid, don't get me wrong, walang masama na magkaroon tayo ng mga magagandang bagay dito sa sanlibutan. Walang masama na magkaroon tayo ng mga bagay na yan. But sometimes we lose focus and nalilimutan natin that we are at war against the enemy. Di ba? Minsan pag naging komportable ang bahay, ang bagay, mga meron tayo, ano po nangyayari? Sometimes we forget that we are at war against the enemy. We forget that this is not our home. Di ba po?
Yan ang nangyayari sa atin. And that's why this lesson reminds us na si Pablo, although he's a prisoner, although he's persecuted, he is never forsaken. Although he was imprisoned multiple times, he is never forsaken. At alam nyo yung description pa ni Michael Holmes sa kanya pong mga sulat ay yung pagtrato sa kanila ay hindi maganda. Kasi bakit? Yung mga nagbabantay, they are like wild beasts who only gets worse when they are well treated. Ano? So parang kumbaga yung kanilang nagiging karanasan ay hindi talaga maayos. When they are in prison, don't think that it's going to be comfortable. Well, may mga ilang mga pangyayari pag minsan na tayo nakukulong. Okay, yung iba na literal na nakulong dahil may nagawang mali. Meron naman minsan po nangyayari, 'di ba, yung nakulong dahil let's say na prison ka dahil yung flight nasa loob ka lang ng airport ng ilang araw. Well, pasalamat. Well, hindi naman totally pasalamat kasi ang hirap din. Lalo na kung yung lahat ng gamit mo nandun sa check-in baggage mo, ang hirap din na kung saan-saan ka mag-i-stay or what. Pero at the end of the day, at least nandun ka sa lugar na although magastos, meron may mabibili kang magkain, meron kang matutulugan, meron kang mahigaang maayos. But when it comes to prisons, it's completely different. It's completely different. And that's why, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, once again, we are being reminded, yes, in this life, possible tayong ma-persecute. Okay? Possible na tayo ay humantong sa ganitong pangyayari kay Pablo. At alam nyo, habang pinag-aaralan ko ito at binabasa ko ito, at syempre, sabi ko nga po sa inyo, we are not free from experiencing pain. We are not free from experiencing mga hardships in this life. We are not free from all of these things. Ano po nangyari? Ito'y paalala sa atin na kahit na ganun pa man, kung mangyari man yung mga ganitong bagay na tayo ay masaktan, ma-persecute, magawa ng mali, may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari sa atin, manatili tayong nangahawak sa ating Panginoon Diyos kasi kailanman hindi niya tayo pababayaan. So, yan nga po yung sinasabi ko, yung mga soldiers, they are behaving like wild beasts. So, that's why they are not treated well. Kaya kung pag-aaralan natin ang lesson at ang sitwasyon ni Pablo, at tayo humaharap sa mga pagsubok ngayon, baka masasabi pa natin, mas maigi pa pala yung aking sitwasyon. Mas maigi pa pala yung aking nararanasan, yung aking mga pinagdadaanan. Di ba? Ganun eh. Minsan, pag nakarinig ka ng kwento ng iba, at marirealize mo na nagpapakalungkot ka, meron palang mas malala pa ang sitwasyon sa iyo. Ano po? Kaya, eto again, we are being reminded in this lesson, it's being shown to us that he is a prisoner. He's persecuted but not forsaken. At ito po, tingnan nyo ang sabi, ang ganda nitong mga words na bibitawan ni Pablo dito sa 2 Corinthians. Basahin natin 2 Corinthians 4:7-12. O 8-12. We are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you. Grabe. Kumbaga sinasabi ni Pablo talaga, mahirap ang aming naging mga pinagdaanan. Pero gusto ko yung mga terms niya, no? Yung kumbaga afflicted but not crushed. Kumbaga parang na-knock down pero hindi knock out. Perplexed pero hindi nagdi-despair. Struck down but not destroyed. Persecuted but not forsaken. And ano po ang inspiration ni Pablo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, na-imagine ko, no, habang binabasa ko ito, na-imagine ko na ang sinasabi ni Pablo, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Mahirap man yung aking pinagdadaanan. Pag tinitignan ko ang ating Panginoong Hesukristo, pag inaalala ko nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, mas matindi pa yung naranasan niya compare
sa aking naranasan. And that's why ang sabi niya, sana yung sa aking bading ito mag-manifest ang ating Panginoon Kristo. Makita sa aking buhay ang ating Panginoon Kristo sa lahat ng aking pinagdadaanang ito. And that's why for Paul, kahit na siya ay humarap sa mga matinding mga pagsubok, kahit umabot pa maging sa kamatayan ang kanyang karanasan, I believe that Paul is saying, it's okay. It's okay. Why? Because God is with me. Because Jesus faced something even more difficult than what I am experiencing now. Kaya nga po sa banal na kasulatan, clearly sinasabi sa atin, ang hinarap ng ating Panginoon Kristo, matindi. He carried the burden of sin. He carried, para nang sa ganon, tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. And that's why our greatest inspiration dito sa lupang ito, if you are experiencing persecution right now from your family, from your workmates, from your friends, or maybe from yung community, or wherever you are, you're in a mission field, whatever you're experiencing right now, be reminded that our inspiration so we can go on and move forward is no other than Christ Himself. Amen? Ang ating Panginoon Kristo ang magsisilbing inspirasyon, and that's why we need to spend time every day sa ating mga buhay na balikan, sariwain ang nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Balikan natin ang kanyang karanasan. Maging sariwa sa ating mga kaisipan, maunawaan natin gaano kalalim, gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating Panginoon Kristo para sa bawat isa sa atin. Amen? Yan po, lalo na ngayon. Lalo na ngayon, na panibagong taon. Ano po? Ito'y magandang pasimula na tayo'y mag-spend time with Him through the reading of His words. Nitong mga nakaraan, meron akong mga nakitang mga napakagandang mga aklat. Meron pa ako nakitang Bible na talagang well-pictured, pinapakita. At nung tinignan ko yung section about Christ suffering, Christ's death on the cross, grabe yung pagkakalitrato. Well, of course, kahit grabe pa yung pagkakalitrato doon, it's not enough. Hindi sapat yung litrato, hindi sapat yung pinoportray ng artist to describe the pain, the agony na hinarap ng ating Panginoon Kristo, and that should serve as our inspiration. Mga kapatid ko, mga kaibigan, kung sino man sa inyo ang dumadaan sa mga pagsubok ngayon, may Christ be our inspiration. And I'm telling myself as well, may Christ be my inspiration. At kasi tuwing babalikan natin yung karanasan ng ating Panginoong Kristo, masasabi talaga natin, yung hinaharap natin, walang-wala compare sa hinarap ng ating Panginoong Kristo. Ituloy pa natin. Ang sabi pa niya, na ito pa, 2 Corinthians 6:4-7. Napakatindi nito. But as servants of God, we commend ourselves in every way by great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger, by purity, knowledge, patience, kindness, the Holy Spirit, genuine love, by truthful speech, and the power of God, with the weapons of righteousness for the right hand and for the left. Ayan. Una binanggit ni Pablo. Ano yung mga pinagdadaanan niya? Grabe. Hardships, calamities, mga palo, pagkakulong, sleepless nights, hunger, at marami pang iba na hinarap. Pero paano niya hinarap ito? Through kindness, through patience, through the Holy Spirit, through genuine love, and truthful speech. And of course, walang iba sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang mapanghahawakan natin sa panahon ng pagsubok at panahon ng problema, tayo'y manghawak sa ating Panginoong Diyos. Nagustuhan ko yung sinabi ni Pablo dito. Genuine love. Parang ang hirap, ano? Pag pinipersecute ka, madalas ang gusto mo gumanti. Pag pinipersecute ka, gusto mo pang minsan, wag mo nang patagalin, madaliin mo na. Pero dito, patience. Pag ikaw ay ginagawa ng hindi maganda, you don't want to be kind.
Pero sabi ni Pablo, kindness. And it's only possible through the working of the Holy Spirit in our lives. That's why although he's a prisoner, he's persecuted, he's never forsaken. Christ remains to be his inspiration, his motivation, his anchor, his help. Kaya po sabi dito, mga kapatid, mga kaibigan, by truthful speech. Di ba pag minsan, pag ikaw pag binalikan mo yung history ng mga persecution na nangyari, pag babalikan mo yung history, may mga instances that when Christians were persecuted at ayaw na nilang ayaw na nilang magpatuloy yung persecution na kanilang hinaharap, ano pong gagawin nila? They will start lying. They will say things na hindi sang-ayon sa mga pangyayari. Pero dito ang sabi ni Pablo, no, I remain true to my calling. I remain true sa aking mga sasabihin. I continue to preach the Lord Jesus Christ wherever, whenever. Amen? Antindi po niyan, ano, mga kapatid ko, mga kaibigan, kasi minsan tayo nga, pag nagigipit tayo, pag tayo ay naiipit sa sitwasyon, minsan hindi natin masabi kung ano yung totoo. Pero dito sabi ni Pablo, no, kahit na magipit, kahit na mahirap ang sitwasyon, I will stand true to Jesus Christ. And that's why this should also serve as our inspiration. Patuloy tayong manghawak sa ating Panginoong Heso Kristo. So number 1, mga kapatid ko, mga kaibigan, dito po, as we look at the life of Paul, dito po sa topic nating persecuted but not forsaken, we can see that he is a prisoner. He's an ambassador in chains. Di ba, minsan, gusto lang natin minsan yung term na ambassador. Ambassador, ganda ng dating. Kailangan maganda ang suot. Kasi kailangan nagre-represent ka. Pero how about in chains? Ha? Mga kapatid, mga men, think about it. Our calling is not about having a comfortable life here on earth. Of course, it's a blessing if you're experiencing that, but that's not the main call. Our calling is to stand for Him, even though it means we will be in chains. So number 1, prisoner. Number 2, eto po, no, habang pinag-aaralan ko, kasi tandaan nyo po, si Paul, he's a prisoner, he's been writing letters in prison. Marami pa ilang mga detalye na pwede nyong basahin sa ating leksyon. Hindi ko na po masyadong dinilyan because again, what I want is to provide a practical, relevant, yung application ng ating pag-aaral. So, number 1, nakita ko, yun, very clearly pinakita, he's a prisoner. But at the same time, hindi lang siya basta prisoner. Kasi bakit po? Makikita natin na si Pablo, in his writing, lumalabas anong klaseng tao siya sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At ang second ko pong nakita dito, not only that he's a prisoner in Christ, but he's also a planner. Ayan, maraming mga tao ngayon, bagong taon, they are looking for a planner, no? Digital, yung ibang libro, they want to plan what will happen in the next 3 months, 4 months, 5 months, or for the year 2026. But for Paul, tingnan nyo po what kind of planning of a planner he is. In Acts 16, 6-9, they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia. But the Spirit of Jesus did not allow them. So passing by Mysia, they went down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man in Macedonia was standing there, urging him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Okay. Pastor, ano ibig mo sabihin na planner dito sa text na to? Kasi kung papansin po natin si Pablo sa ating pag-aaral, in his evangelistic activity, Paul always thought strategically. Okay? Strategically. Ang gusto ni Pablo,
pasukin niya yung mga major cities. O kung hindi man major cities, it's a city. Na doon sa city na yon, there are many people, at hindi lang maraming mga tao, nandoon nagpupunta ang maraming iba't ibang grupo. And that's why when you preach in the city, the gospel will spread to different places. Okay? Pero ang nagustuhan ko kay Pablo, yes, he's planning. Pinaplano niya yung kanyang mga galaw, pinaplano niya yung mga movement niya. Kaya nga mapapansin ninyo yung verse 6, pupunta sana sila sa Galatia. Pero the Holy Spirit spoke to him and said, no. Ito yung nagustuhan ko kay Pablo. He plans, but at the same time, he is very, very sensitive to the leadings of the Holy Spirit. Kaya nga po, ito yung lagi kong sinasabi, na sa akin pong pag-guide, pagtuturo sa leadership, pag may naiimbitan tayo na mag-lecture about leadership and all and planning, it's important to plan. Kasi nga po may kasabihan, di ba, na when you don't plan, you plan to fail. So, you plan. But at the same time, when you plan, we need to be sensitive to the leadings of the Holy Spirit. Kasi sometimes yung plano natin, baka merong i-divert ng Holy Spirit para nang sa ganon, madala tayo dun sa tamang direksyon. Sabi naman ng iba, pastor, kung ganun pala, wag na magplano. Hayaan na lang natin ang Holy Spirit i-guide tayo all the time. But, brothers and sisters, the Holy Spirit also can work when you plan. So, ibig sabihin, it should be the balance of both. Hindi mo pwedeng ipilit na lang na, hindi, wag na tayong magplano kasi hayaan na lang natin ang Holy Spirit mag-lead sa atin, mag-guide sa atin. The Lord gave us the mind, the brain, to plan. And the Holy Spirit works when we plan. Pagplanuhan natin, but at the same time, let's be sensitive to the leadings of the Holy Spirit. Ano po? So, He's a planner. Kaya nung sinabi ng banal na Espiritu na wag, okay, although it's His plan, clearly, it was a clear word from the Holy Spirit, hindi siya nagpatuloy. Mga kapatid ko, mga kaibigan, that's why we need to hear the still small voice of God so that we will be guided accordingly. So that yung mga plano natin magiging akma sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo minsan mga kapatid, there will be many voices. Sasabihin sa'yo, gawin mo na to, go. Ito magandang offer. Left and right. Minsan may mga darating na mga offer. Pero makikita natin kay Pablo, he was very sensitive to the leadings of the Holy Spirit. At in reality, mga kapatid, mga kaibigan, ito pong sitwasyon that he's being led by the Holy Spirit. Why? Because Paul, in his standing for Jesus and his preaching of the Word of God, is being persecuted. And the Holy Spirit is guiding him, leading him where to go, where not to go, para po nang sa ganon, patuloy niyang magampanan ang kanyang paglilingkod. And that's why ganon din po tayo. Sa ating pamumuhay, sa taong 2026, yes, it's good to plan. Planuhin natin. Anong pwede nating maplano? 3 months from now, 6 months from now, 9 years from now, or yung 1 year, planuhin natin anong mga gusto nating gawin, activities na tingin natin ay nice ng Diyos ipagawa sa atin. But at the same time, let's always listen to the Holy Spirit. Kasi maaring the Holy Spirit is redirecting us, guiding us towards the best way para nang sa ganun ang pangalan ng ating Panginoon Kristo ay maipalaganap. Kaya nga po may mga kasabihan, di ba? Yung plan ng tao ay magpe-fail, but the plan of God will always prevail. Kaya kailangan lagi tayong sensitive sa leadings ng banal na Holy Spirit. And that's why he was called to go to Macedonia. And when you go to Acts 16:12, you will learn that in Philippi was the chief city of that part of Macedonia. So yung nagkaroon siya ng vision to go to Macedonia, he was willing to go. And the Holy Spirit was leading them to Macedonia. Why? Kasi bakit? It's a chief city na kung saan may papalaganap ang ebanghelyo. Yun nga po yung maganda, parang Manila. Ano po sa mga nanonood nandito sa Pilipinas? Parang Manila. When you go to Manila, you will see
and you will meet different kinds of people. You know, maraming mga tao mula sa iba't ibang probinsya magpupunta sa Maynila looking for a job, and yung mga transactions, it's all happening there. And now, when you start preaching the Word of God in those territories, especially in the city, ano po mangyari? Makakapakinig sila. Malalaman nila ang katotohanan. At pag nalaman nila ang katotohanan, ano po mangyari? When they go back to their respective places, go back to their homes, sila na mismo rin ang magdadala ng mensaheng kanilang napakinggan. And that's why I can say that yes, Paul is persecuted, but never forsaken. He's a planner. But at the same time, ang gusto ko kay Pablo, yung plan niya is always in line with what the Lord wants. That's why, ang pinakamaganda nito na matututunan natin, na tayo po bilang mga mananampalataya, when we plan our lives, when we plan something, let's always consult God. Let's always listen to the Holy Spirit. Basahin natin ito. Establishing an important Christian presence in the city or there enabled them to bring the gospel to many other nearby cities, including Amphipolis, Apollonia, Thessalonica, and Berea. Kaya po, it's a blessing. That's why the Holy Spirit led them. And that's why Paul is very strategic. Ang pinapasok niyang mga lugar, although, of course, knowing Paul, he will go wherever. But with the knowledge, with the mindset that he has limited time, that he's being persecuted, he would go to places where yung influence ay malawak. And of course, it's the Holy Spirit who guides them. The Holy Spirit knew that Philippi would be the ideal beachhead for the spread of the gospel through Europe, even though there would also be a persecution. However evil it is, persecution can in certain circumstances enable the gospel to reach people who otherwise might not be reached. Kasi bakit nga naman? Pag nagpe-persecution na ano nangyari, you will run. You go back to your respective homes o punta ka somewhere. Di ba? Pag na-persecute, nakita natin yan sa Dark Ages, sa Christian history. Ano po nangyari? When they were persecuted, they went from one place to another and they brought the message kung saan man sila napunta. Ang isang magandang example nito is si Epapras. Ano? Epapras. Okay. Bakit? Siya po ang nagdala ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa lugar ng Colossians. Basahin natin to. Colossians 1:7. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ and on your behalf, and has made known to us your love in the Spirit. So it's possible na itong si Epaphras ay nakarinig ng mensahe sa pamamagitan ng paglilingkod ni Pablo in one of the cities where Paul was preaching, and itong si Epaphras ay siya po ay nung siya'y nakakilala sa ating Panginoong Diyos, he brought the message to the Colossians. That's why we have no record of Paul ever visiting Colossae o Colossians, which again tells us something about the effectiveness of his evangelistic strategy. So I guess we need to also learn from the early church, from the Bible, na methods and processes. How do we effectively reach more people? That's why meron tayong movement sa church ngayon, mission to the cities. Kasi bakit napansin po natin, kahit especially in our ministry as a church, sometimes ang pinakamahirap nating nare-reach ay cities. Kasi bakit? The strategy is already different. The methods are already different. Yung approach is already different. And sometimes yung mga old approach natin is not so effective as it is being done in rural territories. And that's why si Paul, he was very effective in his evangelistic strategy, at ang pinasok niya mga lugar ay yung mga lugar na kung saan may mga tao sa iba't ibang lugar na makakapakinig
At alam po ninyo, itong si Epapras ay most likely na-convert, no? Nung siya ay nasa Ephesus. Nung si Pablo ay malapit doon na nangangaral, o si Pablo in one of the cities. Posible. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan, we need to learn from Paul. Yes, he's persecuted. He's a planner. He's a prisoner, but he's also a planner. At yung kanyang pagiging planner was not so much on relying sa kanyang sarili, but relying sa banal na Espiritu. And I hope that we can do the same na sa ating mga paglilingkod, sa ating mga plano sa buhay, we will always consult the Holy Spirit. Lalo na po, pinag-uusapan natin dito, si Pablo, ang kanyang ultimate desire is to preach the Word of God, to share the message of salvation to a lot of people. And that's why the Holy Spirit has been working. His goal is to reach as many people as possible, and the Lord opened the door para nang sa ganun ay magawa niya po ito. And I believe kung tayo rin naman, ipapanalangin natin, ilalapit natin sa ating Panginoong Diyos, the Lord will open doors of opportunities for us na we will be able to reach as many people as possible for His glory. Yung mga bagay o mga modern things na meron ngayon sa sanlibutan na akala natin hindi natin magagamit, ay posible nating magamit para ipalaganap ang message of salvation. Alam niyo, meron pa nga na another prominent Christian in Colossae was Philemon, who may have been converted about the same time as Epapras. So, si Philemon na-convert din. Okay? So, again, we can see that Paul is not just a prisoner in this introduction na pinag-usapan, but he's a planner. But yung kanyang pagiging planner was, again, hindi nagre-rely sa kanyang sarili. He was always dependent sa leadings ng banal na Espiritu. Maging inspiration po nawa natin. At ang ganda kasi, iniingatan siya ng Panginoon. He's being persecuted because of his standing, the message that he's sharing. He's being persecuted, and the Holy Spirit guides him. If your plan is to be a missionary for the Lord, if your plan is to share the message of salvation, if your plan ay magamit ka ng ating Panginoong Diyos, the Holy Spirit will lead you and guide you. Amen? Kailangan lamang isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. And of course, makikita rin natin si Pablo na, yes, may mga instances na siya'y nakalagpas doon sa persecution and death, but alam natin sa history na traditions na siya po ay namatay din, pinatay din as a martyr because of the preaching of the Word of God. Kaya ang linagay ko dito, not only that he's a prisoner, second point, he's a planner. He was very strategic. But, gandi, ang ultimate plan niya kasi talaga, i-preach lang ang Word I-share lang ang message of salvation. I hope that that's also the main plan for 2026. Gamitin tayo ng ating Panginoong Diyos, not just 2026, but until Jesus comes, ang plan natin is to be used for His glory, and the Holy Spirit will lead us. Let's be very strategic in the ministries that we do, with the use of our resources, so we can proclaim the message to a lot of people. That's why linagay ko po dito number 3. Paul was clearly not just a prisoner, not just a planner, but number 3, he is a preacher. Kasi bakit po? Talagang gusto niyang ipalaganap ang message of salvation through preaching, literally, through writing, through many different forms and ways, para nang sa ganun ang ebanghelyo ay makarating. At ang isang example dyan ay nung si Philemon na-convert, tapos meron siyang servant ng pangalan ay si Onesimus. Alam nyo po, nung ako ay bagong Adventist, akala ko yung Onesimus na yan ay brand lang ng barong. Meron ako naalalang church noon ay praise the Lord, every time na nakakapaglingkod po ako doon sa kanila, ay binibigyan nila ako niyan, Onesimus. And akala ko dati, sabi ko, ito ay brand. Yun pala ay talagang karakter sa Bible. Basahin niyo po sa aklat ng Philemon. Mababasa niyo yung kwento ni Philemon at ni Onesimus. And to make the long story short, ang nangyari lang dyan, tumakas si Onesimus, naging Christian si Onesimus, naglingkod siya kay Pablo, at dapat, ang mangyayari, si Onesimus ay
Kasi nga siya servant, siya slave. Dapat siyang bumalik kay Philemon. At ang nangyari, sinulatan ni Pablo, etong si Philemon, at sabi dito sa Colossians 4:9, and with him, Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you, they will tell you of everything that has taken place here. Ayan, si Onesimus na convert. Pagdating sa Philemon 1:16-17, ganito po nangyari. No longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you, Philemon, both in the flesh and in the Lord. So if you consider me your partner, receive him as you would receive me. Okay, sinasabi ni Pablo kay Philemon, na-convert na siya. Siya ngayon ay brother mo na. Ngayon babalik siya sa iyo, tanggapin mo siya bilang kapatid mo na rin. Ano po? Of course, kasi bakit? Well, maraming discussion na pwede tayong gawin dyan. But the point is, makikita po natin sa sulat ni Pablo that he is indeed a preacher of the Word of God. He is a preacher of love, of forgiveness, of mercy, of truth. And that's why we are also being called to do the same. Yes, we will be persecuted, but we are never forsaken. And because of that, we will continue sharing the message of salvation to the people around us. Amen. Mananatili tayo na nagpipreach. Minanggit ko na kanina at bibigyan ko lang din, he's a prisoner. Pero look what Paul did. He kept on writing letters. He kept on advising people. He kept on telling them and reminding them of Jesus Christ. He's a preacher of the Word of God. He's a preacher of Christ. Siya'y nangangaral at ipinapalaganap niyang mensahe ng Panginoon kahit na maraming problema at maraming mga pagsubok. Kung babasahin nga natin yung introduction sa Philippians 1:1 at Colossians 1:2, makikita po natin yung kanyang tina-target na audience. Doon sa Philippians 1:1 ang sabi, overseers and deacons, yung mga leaders. Colossians 1:2, faithful brothers in Christ. So ang nakikita po natin, ang target ni Paul ngayon sa kanyang pagsusulat, hindi lamang yung mga nakapakinig and even the leaders of the church. Makikita po natin, as a preacher of the Word of God, many people are being converted. Yung kanyang pangangaral naging epektibo, maraming mga naging resulta, pero hindi lamang yun ang concern ni Pablo. Ang concern ni Pablo, sila ay matrain din naman. That's why he's writing to the overseers and deacons and faithful brothers in Christ, training co-workers like Timothy and Epaphras, and providing for the leadership of local churches was a priority for Paul and augmented his evangelistic efforts. In other words, there was a strategic approach to both outreach and retention. So makikita po natin, yung second point natin, he's a planner. Pinaplano niya, ang plano niya i-preach ang salita ng Diyos. Kaya preacher siya eh. Ang plano niya, ipangaral, iparating ang salita ng ating Panginoong Diyos. That's why, even if he cannot come, he's in prison, he's persecuted, he writes letters. But at the same time, he's a preacher, he's a planner, kasi bakit? It's not just outreach. It's not just doing evangelism. Kailangan merong retention. Kailangan pinaplano rin how they can be discipled. Kasi bakit? Ang main call is discipleship. Ang main call is discipleship. It's not just about doing an event. Yung masabi mo lang na meron kang ginawang program at pagkatapos sasabihin mo, it's getting good, it's okay, maraming mga na-bless, maraming nakinabang. Pero after that, hindi mo na tingnan how the people can be retained. Kaya sinasabi po dito, he's a preacher, he's a planner, and he's a prisoner. And in all this, he's persecuted, but not forsaken. And that's why he's able to continue preaching the Word of God. Why? Because his inspiration is no other than Christ Himself. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan,
maging inspirasyon natin ng ating Panginoon Jesucristo. Mabless tayo sa buhay ni Pablo, that is a prisoner, but he continued walking by faith. He was a planner. Siya'y pinipersecute, pero ang kanyang soul plan sa kanyang buhay, ipalaganap lang ang message of salvation. That's why he's a preacher as well. Retention and outreach. Nawa po ay nakinabang kayo dito sa ating pag-aaral na to. At yes, we will be persecuted. But I hope that just like Paul, we will continue serving the Lord. We will continue standing for Jesus no matter what. Persecuted, but never forsaken. Why? Because Christ is with us. Nawa po'y na-bless kayo at nawa po'y patuloy nating maranasan ng biyaya nating Panginoong Diyos. Sama-sama po tayong yumuko para sa isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos. Muli kaming napaalalahanan na tunay pong napakabuti ninyo. Tunay pong kayo'y mapagmahal. Tunay pong kayo'y mapagpatawad. Yes, Lord, sa buhay na to, mararanasan namin ang persecution. Marahil lang ilan pong sumusubaybay ngayon, naranasan na nila. Nararanasan nila ang persecution dahil sa pagtayo nila sa katotohanan, pagtayo nila sa inyo. Tulungan nyo kami, mahal na Diyos, bilang mga magkakapatid na manalangin sa isa't isa at patuloy na tumingin sa aming Panginoon Jesucristo na anuman ang aming harapin, mananatili kaming nangahawak sa inyo dahil kayo ay tapat, kayo ay banal, kayo ay mapagpatawad, at kayo kailanman ay hindi nagkulang. Kayo ang Diyos na tutupad ng patuloy sa inyong mga pangako. Maraming salamat po, mahal na Diyos, na anumang pagsubok at problema ang aming kinaharap, tulungan niyo po kami na maging pangarap ng bawat isa sa amin, ultimate desire ng bawat isa sa amin, ang maipalaganap ang inyong pangalan sa mga tao sa aming kapaligiran. Maraming salamat po. At of course, tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na patuloy na kayo po ang maging sentro ng aming buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong ginawang pagsama at muli po binabati ko kayong lahat ng isang maligayang bagong taon. Manatili po nawa tayong nagtatapat sa ating Panginoong Diyos at ulitin ko po, anumang problema at pagsubok na ating pinagdadaanan, manghawak tayo sa Kanya. Maging siya, maging ang ating Panginoon Jesucristo ang ating inspirasyon sa buhay. Pakishare nyo po ang videong ito at patuloy ko po kayong inaanyayahan sa mga susunod pa nating mga pag-aaral na patuloy po tayong magsama-sama. I-share nyo sa mga kaibigan nyo at mahal nyo sa buhay upang nang sa ganun patuloy po tayong sama-samang lalago sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Mag-ingat po kayo at magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.